Isang makasaysayang araw sa inyo mga kaibigan. Kumusta na kayo? Muli, naririto ang inyong tutor sa Araling Panlipunan 8, si Tutor Alex mula sa SDO ng Bulacan. Sa ating mga online learners, parents at maging sa ating mga teachers na sumusuporta sa ating programang ito ay maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman po, patuloy nating suportahan ang ating mga palatuntunan, lalo na ang ating Itulay programs. Kaya naman po, huwag kalimutang i-share ang ating mga sessions para marami tayong maabot at maituloy natin ang edukasyon sa gitna ng pandemyang ating nararanasan. Bago tayo magsimula, i-shout out muna natin ang ating mga online learners na kanina pa naghihintay sa ating session sa hapon na ito. Una na riyan si Catlea Soriano, watching from Ingon Ramona Integrated School, Angandaan West District, Isabela. Hello po sa iyo. Shout out din kay Yana Rain Leonardo from Tilapayong Elementary School. Kay Trisha Tulyao, good afternoon from Nara, watching from Ramon National High School. Kay Karil, good afternoon po, grade 8 Mulave from RNHS. Gayon din, good afternoon kay Apple Frias from Ramon National High School. Kay Clarife Shera Navarro, watching from RNHS. Same with Christopher Andrew Respicio from Ramona Integrated School. Kay Francine De Leon Panalangin from Santa Lucia High School. Angel Monique Vicente from Ramon National High School. And kay Emmanuel Tarosa from Santa Lucia National High School. Hello po sa inyong lahat. At mamaya isa-shoutout natin yung mga nanonood at nagpa-participate nating mga online learners. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong tutuklasing kaalaman sa hapon na ito, balikan muna natin yung nagdaang aralin natin kasama ni Tutor Leo. Naalala nyo ba yung inyong pinag-aralan noong nakaraang Huwebes? Si Tutor Leo ang inyong nakasama noong nakaraang session at tinuro niya sa inyo ang Imperyong Romano o ang kabihasnang Romano. Naalala pa ba ninyo ang inyong mga pinag-aralan? Siguro, tiyak na napakarami ninyong natutunan mula kay Tutor Leo. Kaya naman, magkaroon muna tayo ng maiksing pagbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Para sa ating panuto, ilista ang mga pamana ng kabihasnang Romano sa iba't ibang larangan. Itala ang iyong sagot sa comment section ng ating palatuntunan. Ngayon, i-comment nyo lang kung ano yung mga naalala ninyong mga ambag ng kabihasnan o Imperyong Romano na napag-aralan ninyo noong nakaraang Huwebes. Ipa-flash ko sa screen kung anong larangan yung hinihingi natin at i-comment ninyo kung ano yung naaalala ninyong mga ambag ng kabihasnang ito. Handa na ba kayo? Ako, excited na subukin natin ang ating kaalaman. So nakikita ninyo sa inyong mga screen ang isang chart na nagsasaad ng kabihasnang Romano pamana. Ngayon, tingnan natin. Naalala ba ninyo kung ano yung mga pamanang arkitektura ng Imperyong Romano? Pwede nyo bang i-comment sa ating comment section kung naaalala pa ninyo kung ano yung mga arkitektura na naibigay sa atin ng mga Romano? Habang naghihintay tayo ng sagot, magsha-shoutout muli ako sa ating mga online learners. Hello po kay Rosita Suarez from Wendelin T. Eduarte Elementary School, Libungan West District, SDO, Cotabato. Hello po sa inyo dyan. Kay Trisha Tulyao from Ramon National High School. Kay Beverly Joyce Lungayan from Ramon National High School. Jasmine Valdez from RNHS, Katrina Santiago, Ramon National High School. Marami sa ating mga online learners ngayon ay mula sa Ramon National High School. Kaya naman sa inyong mga teachers dyan, lalo na sa Araling Panlipunan Teachers, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating programa sa Itulay. Shout out din po kay Christopher Andrew Respicio, Maria Victoria Tolentino, Emmanuel Tarosa, at sa inyong lahat na nanonood, patuloy lamang nating i-share ang ating pong palatuntunan para marami tayong maabot ng mga online
learners. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung pamana sa atin ng mga Romano? Kung naalala pa ninyo, isa sa mga malalaking pamana sa atin ng mga Romano ay ang pagkakatuklas ng paggamit ng simento at ng stuko. So ano yung stuko? Ito ay isang plaster o platada na ginagamit ng mga Romano sa kanilang mga building para magkaroon ng mas matibay, mas maganda at long-lasting na mga strukturang Romano. Kaya naman hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagagamit or nakikita pa natin yung kanilang mga pamana. Bukod doon, tulad ng comment ni Catlea Soriano, Nadine Domingo Manabat, Katia Soriano, and Christopher Andrew, ito ang isa sa pinakakilalang ambag ng mga Romano sa larangan ng arkitektura. Ito ay ang Colosseum, na kung saan sa Colosseum, nagdaraos ng iba't ibang mga palatuntunan ang mga Romano at ang higit na nakilala nga dito ay yung paglalabanan ng mga sundalo at ng mga bihag at ng ibang mga sabihin na nating mga hayop na inilalabas sa Colosseum, yung tinatawag nating gladiator. No? So bukod sa Colosseum, sabi ni Jessica Pascual, nandiyan din yung basilica, no? Yung malalaking mga struktura na later on ay magiging bahagi ng mga simbahang Kristiyano. Napakahusay ng ating mga online learners. Ngayon, tingnan naman natin, ano yung pamana ng mga Romano sa larangan ng batas? Naalala nyo ba kung ano yung mga batas o kung ilan yung kilalang batas ng mga Romano? Pwede nyo bang i-comment sa ating comment section? Ano yung mga batas o mga alituntunin na nailimbag ng mga Romano? So habang hinihintay natin ang inyong mga sagot, mag-shoutout muli tayo. From Santa Lucia National High School, si Maylene Kabakungan. Hello po sa inyo. Kay Francine De Leon Panalangin, kay Nadine Domingo Manabat from Integrated, Ingod Ramona Integrated School, Angandaan West District, SDO Isabela. Hello kay Hitrim M. Yubar from Cebu Province, Badjan Central School. Hello po. Kanina meron tayong Cotabato, ngayon meron tayong taga Cebu at mayroon din tayong mga taga Isabela. Napakalawak ng ating naaabot sa ating itulay. Kaya naman lagi po nating i-share ang ating mga palatuntunan. Ayan, may mga nag-comment pa sa mga ambag sa arkitektura ng mga Romano. Andoon ang forum, sabi nga ni Catlea Soriano. Sabi din ni sabi din ni Catlea Soriano yung mga arko, no? Nakilala ang mga Romano sa paggawa ng mga arko. Ayan, i-reveal na natin yung batas na naisulat o palatun o mga alituntunin na nailimbag ng mga Romano. Ito yung tinatawag nating the 12 tables. Ito ay kalipunan ng mga batas para sa lahat ng mga Romano na nagbibigay ng guidance o nagbibigay ng sabihin na nating way of life, paraan ng pamumuhay sa mga Romano upang maisakatuparan nila ang kanilang mga ginagawa sa mas mabuting paraan, no? Kaya naman napakarami ng ating mga online learners na nag-comment. Isa-isahin natin sina Emmanuel Tarosa, sina Tricia Abigail Dizon Santos, Francine De Leon Panalangin, Nadine Domingo Manabat, Andrew Respicio. Yan. Congratulations, tama po ang inyong mga kasagutan. At ngayon dumako tayo sa ikatlong larangan. Ayan. Sa larangan ng inhenyeriya. Or sa English, ito yung engineering. Ayan. Tulad sa architecture or sa arkitektura, marami ding naipamana sa atin ang mga Romano sa larangan ng engineering. At tulad nga ng nabanggit ninyo, andito yung mga arko, andito yung mga forum, andito yung mga basilika, at isa sa mga pinakatanyag na engineering skills ng mga Romano ay ang paggawa ng mga kalsada at ng aqueduct, na kung saan hanggang sa kasalukuyang panahon,
Pag tayo'y pumunta ng Roma, makikita natin yung mga kalsada na naigawa o naisagawa ng mga Romano 2,000 taon na ang nakalilipas. Ganyan sila kahusay sa larangan ng engineering. At syempre, sa larangan din ng panitikan, katulad ng kanilang mga ninunong mga Griego o kung kanino nila nakuha yung inspirasyon nila mula sa mga Griego, nandiyan din si Cicero na siyang manunulat at orador na nagpahalaga sa mga batas. Kung titingnan natin mga online learners, napakalawak ng ambag ng kabias ng Romano. At hindi natin, at mauubos ang oras natin kung iisa-isahin natin ang lahat ng mga ambag na ito. Kaya naman sa inyong lahat na patuloy na nagko-comment at patuloy na naglalagay ng mga ambag na ito ng mga Romano, maraming salamat at tama ang inyong mga kasagutan. Siguro habang nagsusulat or nagko-comment yung iba dyan, dumako na tayo ngayon sa pagpapakilala o pag-i-introduce ng ating bagong aralin sa hapon na ito. Para sa hapon na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga klasikong kabihasnan ng Africa, Amerika, at mga pulo sa Pacific. Tingnan muna natin kung kanino or saan natin kukunin ang ating mga pag-aaralan sa hapon na ito. So ihanda ninyo ang inyong mga lapis, kwaderno at notebook at ang module. Ang ating araling panlipunan 8 para sa hapon na ito, ang mga klasikong kabiyasan ng Africa, Amerika at mga pulo sa Pacific ay isinulat ni na Emily Pactorayan at Elger Mary Abata mula sa DepEd Caraga Region. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am at ang ating PowerPoint presentation na ito ay handog sa atin ng ating kasama sa Araling Panlipunan Department sa Itulay, si Tutor Arlene. Maraming salamat po. Ngayon, ano ba yung ating sabihin na nating layunin sa pagkatuto para sa hapon na ito? Para sa ating layunin, nasusuri ang pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikong kabihasnan sa Africa, Amerika at mga pulo sa Pasipiko. At para sa ating mga tiyak na layunin, natutukoy ang kalagayang geograpikal ng mga klasikong kabihasnang ito at nakatatala ng mahalagang pangyayari sa klasikong kabihasnan sa Africa, Amerika at Pacific. Ngayon, tignan muna natin yung kanilang mga mapa at obserbahan natin kung paano ito nakapagbigay ng unique characteristics sa mga kabihasnang ito. Ang nakikita ninyo sa inyong mga screen ay ang mapa o larawan ng kontinente ng Africa. So ngayon, ano ang ipinahihiwatig ng mapa ng Africa batay sa mga legend na nakalagay? May napapansin ba kayo sa Africa? Sige nga, kung may napapansin kayong kakaiba or meron kayong napapansing katangi-tangi sa kontinente ng Africa, maaari nyo ba itong i-comment sa ating comment section? Anong napapansin ninyo sa kontinente ng Africa? Ito ba'y malaki? Ito ba'y napalilibutan ng anong mga lugar? Sige nga, habang hinihintay natin ang kasagutan ng ating mga online learners, binabati kong muli ang ating mga online viewers and participants tulad ni na Rowena Sayal from Santa Lucia National High School SDO ng Bulacan. At syempre, andiyan din si Mia Jeline Bayon Kubangbang. Hello po sa iyo. Kay Trisha Abigail Dizon Santos. Ayan. Ngayon, kung mapapansin natin mula sa larawang ipinakita natin, ang kontinente ng Africa ay napalilibutan ng mga karagatan. Very good. Tama ang obserbasyon ni Christopher Andrew Respicio. Ito'y napaliligiran ng Atlantic Ocean, Indian Ocean, at sa bandang itaas, sa gitna, bago ang Europa, nandiyan yung tinatawag nating Mediterranean Sea. Sabi ni Catlea Soriano, malaki ang kontinente ng Africa. Tama. Ito din ang naging dahilan kung bakit halos malaking bahagi ng Africa ay disyerto or tigang na lupain sapagkat yung
yung mga ulan na nanggagaling sa karagatan ay hindi nakakaabot sa gitnang bahagi ng Africa. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mainit sa lugar na ito. Malaking bahagi ng Africa ay binubuo ng savanna. Very good. Ito'y napalilibutan ng mga karagatan at bukod doon, ito ay mayroong malaking masa or may malaking teritoryo. Napakahusay ng inyong obserbasyon. Ngayon, dumako tayo sa ating pangalawang illustration. Ngayon naman ay ang larawan o ang mapa ng Mesoamerica at South America. Ayan. Kung inyo nakikita sa inyong mga screen, nasa itaas na bahagi yung North America, nasa ibabang bahagi yung South America. Ngayon, ilarawan ang hugis ng kontinenteng South America. May napapansin ba kayo sa larawan ng South America? Ano ba ang kamukha nito? Or paano nyo ba ilalarawan ang lugar na ito o ang kontinenteng ito, ang South America, at ang gitnang bahagi nito na Mesoamerica? Sa inyong palagay, ano kaya ang klima sa lugar na ito? Ano kaya ang kondisyon ng kalagayan ng lugar na ito? Ayan. Marami na nagko-comment at isa sa comment na ito, si Francine De Leon Panalangin, maliit po ang South America. Sabi ni Jessica Pascual, ang hugis ng South America ay patatsulok. Tama, no? Ito ay medyo maliit at patatsulok. Kung makikita ninyo sa inyong mga screen, mayroong maliit na parang nagtutulay sa pagitan ng South America at North America sa taas na bahagi. Yung gitnang bahaging ito ay tinatawag nating Mesoamerica. Ito ay mula sa salitang meso na ang kahulugan ay gitna. At America, gitnang bahagi ng mga kontinente ng North and South America. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, ang Mesoamerica ay ang kasalukuyang bansang Mexico. At yung mga bansa naman sa ibaba sa kasalukuyang panahon, diyan natin matatagpuan yung Brazil, yung Chile, Argentina, at iba pang mga bansa sa South America. Ngayon, dumako tayo sa ating pangatlong larawan. Ito naman ay ang mapa ng mga pulo sa Pacific. Napapansin nyo ba ang mga pulo sa Pacific? Medyo hiwa-hiwalay ang mga pulo sa Pasipiko. Ngayon, paano mo ito mailalarawan? Tulad nga ng nasabi ko, kung mapapansin ninyo, ito ay halos magkakalayo at ito ay kalat-kalat sa karagatang Pasipiko. Ngayon, kung inyong mapapansin, mula sa Africa, Amerika at sa mga pulo sa Pasifiko na ipinakita natin ang mga larawan, ang mga lugar na ito ay sisibulan ng mga kabihas ng medyo hindi natin natatalakay ng mahaba. Ito ay ang mga kabihas ng klasiko ng Africa, Mesoamerica at ng mga pulo sa Pacific. Ngayon, simulan natin sa klasikong kabihasnan sa Africa. Sa madalas na pagkakataon, ang madalas nating naiisip or napag-aaralan pag pinag-uusapan ang kontinente ng Africa ay ang kabihasnan ng Ehipto. Tama naman, sapagkat ang kabihasnan ng Ehipto ay maimpluwensya at malaki. Ngunit hindi natin napapansin ang ibang mga imperyo na mayroon ding malaking ambag sa buong kontinente ng Africa. Ito ay ang imperyo ng Ghana, imperyo ng Mali, at imperyo ng Songhai. Ang Aksum na kasalukuyang bansang Ethiopia ay kinilala bilang sentro ng kalakaran. Ngayon, isa-isahin natin yung mga imperyo na hindi natin madalas na pag-uusapan. Yung Ghana, Mali, at Songhai. Sa imperyo ng Ghana, dito ay may malaking pamilihan ng iba't ibang produkto tulad ng ivory, ostrich feather, ebony at ginto na pinagpalit ng mga katutubo sa mga produktong wala sila. Ang Ghana ay isang imperyong nakasentro sa pakikipagkalakaran. Sa madaling salita, sila ay nakikipagpalitan ng mga produkto sa kanilang mga kalapit na lugar. Ito yung naging dahilan
upang ang Imperyong Ghana ay managana or umunlad sa kanilang aspeto ng kanilang kabuhayan. Bukod dito, sa imperyong ito ay may matabang lupain at maluwang na kapatagan. Kaya naman ito'y angkop na angkop sa kanilang pagtatanim. Mayaman sila sa tubig na sapat sa pangangailangan ng mga kabahayan at irigasyon. Bukod sa pakikipagkalakaran, mayroon din silang mainam na agrikultural na pamumuhay. Iyan ang imperyo ng Ghana. Bukod sa imperyo ng Ghana, tulad ng nabanggit natin nung una, ay ang isa pang imperyo na umusbong sa kontinente ng Africa. Ito ay ang Mali. Ang Mali noon ay isang estado ng Kangaba, isa sa makabuluhang outpost ng Imperyong Ghana. Sa madaling salita, ang impluwensya ng Imperyong Ghana ay halos nasasakop ang Imperyo ng Mali. Sa pamumuno ni Sundiata Keita, lumawak ang imperyo at rutang pangkalakaran. Katulad ng Ghana, malaki din ang sabihin na nating nakaambag sa pag-unlad ng Imperyong Mali ang pakikipagkalakaran sa kanilang mga kalapit na lugar. Samantala, ang imperyo ng Songhai ay nakikipagkalakaran din sa mga Berber na pumapasok sa mga ruta ng kalakalan sa Niger River. Dala rin ito ang relihiyon ng Islam na tinanggap ni Dia Kosoy, hari ng Songhai. Kung mapapansin natin, halos yung tatlong imperyo ng Africa, ang Ghana, ang Mali at Songhai, ay nakabatay ang kanilang pamumuhay sa pakikipagkalakaran. Ito din ang dahilan kung bakit pumasok sa kanila ang pananampalatayang Islam, sapagkat sa pamamagitan ng pakikipagkalakaran ay natagpuan nila or nadiskubre nila ang panibagong pananampalataya na hanggang sa kasalukuyang panahon ay kanilang pinaniniwalaan. Yan ang mga imperyong umusbong sa Africa. Ngayon, dumako naman tayo sa bahagi ng South America or Mesoamerica. Habang umuunlad ang kabuhayan ng mga tao sa Mesopotamia, sa Europa, sa Greece at sa Roma, umuunlad din ang kabuhayan sa may bahagi ng Mesoamerica. Ang Mesoamerica ay ang maliliit na pamayanang agrikultural na nabuo sa gitnang bahagi at timog, south na bahagi ng Mesoamerica na naging makapangyarihan kalaunan at naging imperyo. Tatlong imperyong umusbong sa Mesoamerica at sa South America. Ito ay ang kabihas ng Maya, Aztec at ang kabihas ng Inca. Isa-isahin natin. Ang kabihas ng Maya ay naghari sa Yucatan Peninsula, ang rehiyon sa Timog Mexico hanggang Guatemala. Naabot ng Maya ang tugatog ng kanilang kabihasnan sa pagitan ng 300 to 700 Common Era or Anno Domini o yung sa ibang aklat ay AD ang nakalagay. Kaagapay ng mga pinuno ang mga kaparian sa pangangasiwa ng kabihas ng Maya. Halak unique o tunay na lalaki ang tawag sa pinuno. Ang mga pamayan ng lungsod ang sentro ng kanilang pananampalataya sa kanilang mga Diyos. Yun ang dahilan kung bakit sa kanilang mga sentro, sa kanilang mga sabihin na natin lungsod, matatagpuan ng iba't ibang struktura, lalo ng struktura sa pagsamba, katulad ng inyong nakikita sa inyong mga screen. Ito ay isang arkitekturang pamana ng mga kabihas ng ito at ito ay isang pyramid. Ngunit kung ang pyramid sa Egypt ay ginagamit para maging mausoleo o libingan ng mga farao, ang pyramid ng mga Maya ay ginagamit upang maging pook sambahan ng kanilang pamayanan. Dito din sinasagawa yung iba't ibang mga ritual, lalo na yung mga pagsasakripisyo sa kanilang mga Diyos at sa kanilang mga Diyosa. Yan. Di kalaunan, bumagsak ang kabihas ng Maya at tinatayang 800 AD or Common Era, bumagsak ang kabihas ng mga Maya. Ito ay dahilan sa mga sumusunod. Una ay ang pagkawasak ng kalikasan, pangalawa ay ang paglaki ng populasyon, pangatlo ay ang patuloy na digmaan, at pang-apat ay ang pagbaba ng produksyon ng pagkain. Kaya naman, naglaho din ang kabihas ng Maya pagdating ng panahon.
Ngunit katulad ng ating mga natututunan, mayroong mga nawawala, ngunit mayroong mga umuusbong. Halos ang mga kabihasnan sa Meso at South America ay magkakasabay na umusbong, ngunit tulad nga ng ating nabanggit ay bumagsak o naglaho ang kabihasnang Maya dahil sa mga dahilang ito. Isunod natin ay ang kabihasnan ng mga Aztec. Ang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan, isang katahang lugar sa hilagang Mexico. Ang mga Aztec ay mga nomadikong angkan. Sa makatwid, sila ay wala halos permanenteng mga lugar at palipat-lipat sila ng mga lugar kung saan mayroong mga resources o mayroong mga yaman na makapaglilinang ng kanilang pamayanan. Dahil dito, ang kanilang angkan ay dahan-dahang pumunta sa kapatagan ng Mexico. At sa kapatagan ng Mexico, doon na sila naghimpil. Ang mga Aztec ay naging maimpluwensya sa gitnang bahagi ng Mesoamerica. Kaya nagawa nilang mapalawak ang kanilang nasasakupan na nagdulot ng pag-unlad sa agrikultura at pagbuo ng kanilang imperyo. Isa na marahil sa malaking ambag ng mga Aztec ay ang mga Chinampas. Ang mga Chinampas ay mga artipisyal na pulo o ito yung mga ginagawa nilang mga floating garden na inilalagay sa mga lawa upang magsilbing mga bahagi ng kanilang agrikultura. Sa makatwid, yung mga floating garden na yon, nagtatanim sila doon upang mas dumami pa yung kanilang mga ani. Yan ang marahil masasabi nating pamana ng kabihas ng Aztec. At syempre, katulad ng mga Maya, di kalaunan, bumagsak din ang kabihas ng Aztec. Natigil ang paghahari ng mga Aztec sa pagdating ng ekspedisyon ng mga mananakop na Espanyol sa pamumuno ni Hernando Cortez noong 1519. Sa pag-aakalang ito ang kanilang Diyos na si Quetzalcoatl na nagbabalik. Inakala nila yung mga dayuhan na Espanyol ay sabihin na nating mga Diyos kasi ibang itsura ng mga dayuhang Espanyol. Kaya naman tinanggap nilang mga ito. Ngunit di kalaunan, ito din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkaunti o sabihin na nating pag-decline ng kanilang kabihasnan. Bukod sa pananakop ng mga Espanyol, dala din nila yung sakit na sabihin na nating kakaiba sa mga naroroon sa native na lugar ng Aztec. Bukod sa Maya at sa Aztec, nandyan din ang kabihas ng Inca. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo. Ito'y halaw sa pangalan ng pamilyang namahala sa isang grupo ng tao na nanirahan sa Andes. Noong ika-12 siglo, ang mga tao ay naninirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Leyte Titicaca, sa matabang lupain ng lambak ng Cuzco. Tulad ng Maya at ng Inca, ang kabihas ng Inca ay bumagsak. Humina ito at bumagsak sa kaguluhang politikal at pinalubha pa ng sakit na bulutong na dala ng mga Espanyol sa pamumuno ni Francisco Pizarro noong 1532. Ang mga Inca ay nakilala naman sa iba't ibang mga arkitektura na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nakikita pa natin sa mga lugar na ito. Kaya naman, kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataong makabisita sa mga lugar na ito, huwag ninyong kalilimutang tingnan at bisitahin ang mga pamanang ito na mga kabihasnan ng mga sinaunang Amerikano, ang Maya, Aztec at ang Inca. Ngayon, dumako naman tayo sa kabilang panig ng daigdig, ang mga pulo sa Pasipiko. Sa Pasipiko, umusbong ang mga pamayanan na nagdulot ng pagbabago sa rehiyong ito at nagbigay ng pag-unlad sa mga taong naninirahan dito. At mayroong 3 rehiyon na siyang kinabibilangan ng mga pamayanang ito. Una na nga ay ang Micronesia, pangalawa ay ang Polynesia, at ang pangatlo ay ang Melanesia. Kung mapapansin ninyo ay halos magkakatulad ang dulong bahagi ng pangalan ng mga ito. Nesia. Ito'y nangangahulugang isla. At ang unang bahagi ng kanilang pangalan ay naglalarawan sa kanilang pulo at sa mga taong naninirahan dito. Halimbawa, ang Micronesia, ito'y mula sa salitang micro, ng ibig sabihin ay maliit, at isla, maliliit na mga isla. Sa Polynesia,
Ito'y mula sa salitang poly, nang ibig sabihin ay marami, at Nesia o isla, ibig sabihin maraming isla, at Melanesia, sapagkat nung natagpuan ito ng ibang mga dayuhan, nakita nila ang mga naninirahan dito ay medyo kayumanggi, maitim, kaya tinawag nila itong Melanesia sapagkat ang mga taong naririto ay maiitim. Ito ay mula sa salitang Mela, ang ibig sabihin ay maitim, at Nesia, isla. Ang tatlong rehiyong ito sa Pasipiko ang humubog sa kabihasnan at humubog sa mga pamayanan sa rehiyong ito. Tulad na lamang ng Polynesia. Ang Polynesia ay nasa gitna timog na bahagi ng Pacific Ocean na nasa silangan ng Melanesia at Micronesia. Ang nakikita ninyong ang inyong mga nakikitang mga isla at mga bansa na matatagpuan sa lugar na ito ay sakop ng rehiyong Polynesia. Andiyan ang New Zealand, Easter Island, Hawaii, Tuvalu, Tonga, Tekalau, Samoa at marami pang iba. Bukod sa Polynesia ay ang Micronesia. Mula nga sa salitang micro, ang ibig sabihin ay maliit. Ito'y makikita sa hilaga ng Melanesia at silangan ng Asia. Ang pamayanan dito ay matatagpuan malapit sa mga dagat-dagatan, kaya madali sa mga taong lumuwas at maglayag sa karagatan. At ilan na nga dito sa mga lugar na ito ay ang nasasakupan ng Micronesia, yung mga isla at mga bansang ito, tulad ng Marshall Islands, Marianas Island, Caroline Island, Gilbert Island at Nauru. Ang Marianas Island ay nakilala sapagkat diyan ay itinatapon noon ang mga bihag ng mga Pilipino, no? Halimbawa na lamang dito ay ang mga pareng sina Padre Mariano Sevilla, sina Padre Gomez, sina Padre Burgos, sila ipinatapon sa Marianas sapagkat noon ito ay sakop o kolonya ng Espanya. Bukod sa Micronesia, panghuli ay ang Melanesia. Ang Melanesia ay nasa hilagat silangang baybay dagat ng Australia. Ang mga Melanesian ay naninirahan sa mga baybaying dagat na pinamumunuan ng mga gerero o mga warriors. At ang inyong mga nakikita sa inyong mga screen ay ang mga bansa at mga isla na sakop ng rehiyong Micronesia. Gayong sila ay magkakabukod at magkakahiwalay, hindi nagkakalayo ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Karamihan sa kanila ay naniniwala sa konseptong animismo. Sila'y sumasamba sa kalikasan, sila'y naniniwala sa isang kapangyarihan na ipinagkakalob sa kanila ng kalikasan o yung tinatawag nating mana. At bukod nga doon, nakilala ang mga rehiyong ito, ang Polynesia, Micronesia at ang Melanesia dahil sa pagpapaunlad nito ng kalakaran at sibilisasyon sa gitnang bahagi ng karagatang Pasipiko. Napakadami ng ating napag-aralan sa hapon na ito at napakarami, tiyak ako ang inyong mga natutunan at napulot na kaalaman mula sa ating mga napag-aralan. Gayong ang mga ito ay mayroong iba't ibang pagkakakilanlan, makikita natin na ang kabihasnang umusbong sa Africa, sa Mesoamerica at sa Pacific ay nagkakaroon ng sabihin na nating iisang katangian. Ito ay ang pagpapaunlad ng kanilang mga sarili upang makamit nila ang kanilang rurok ng tagumpay. Ngayon, paunlarin naman natin ang ating sarili sa pagsagot ng ating tayahin. Kasi napakahaba ng ating naging discussion at napakahaba ng content ng ating module, pero tiyak ako, hindi ito hadlang upang masagutan natin ang mga katanungan sa ating tayahin. Para sa ating panuto, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang letra ng wastong sagot o kaya i-comment ninyo sa ating comment section ang inyong sagutan. Handa na ba kayo? Simulan natin sa unang katanungan. Ayan, sa unang katanungan, anong istruktura ang nagsisilbing dambana para sa mga Diyos ng mga sinaunang tao sa Timog Amerika? A. Pyramid, B. Aqueduct, C. Simbahan, or D. Templo? Sa inyong palagay, ano kayang sagot sa unang katanungan?
istruktura na nagsisilbing dambana para sa mga Diyos ng mga sinaunang tao sa Timog Amerika? I-comment ninyo ang inyong mga sagot. At syempre, habang naghihintay tayo, mag-shoutout muna tayo. Kanina napansin ko, napaka-active ng ating mga online learners sa kanilang pagko-comment sa ating comment section. Kaya naman, i-shoutout natin ang mga mahuhusay at ang ating mga masisipag na mga online learners, katulad ni Nadine Domingo Manabat, ni Francine De Leon Panalangin, Christopher Respicio, Katlea Soriano, hello po sa inyo, kay Clarice Fulgencio, kay Jessica Pascual, kay Christopher Respicio, at sa inyong lahat na patuloy na nagko-comment kanina, maraming salamat, no? Ngayon, i-reveal na natin ang sagot sa ating unang katanungan. Anong istruktura ang nagsisilbing dambana para sa mga Diyos ng mga sinaunang tao? Ito ay letter A, pyramid. Nako, marami sa ating mga online learners siguro ang napakamot at nakalimot kanina sa sobrang dami ng ating pinag-aralan. Hindi ba pyramid yung nakita ninyo kanina doon sa pamana ng mga Maya? Ito ay isang istruktura na kung saan doon sinasagawa ng mga Maya ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pag-aalay, ang kanilang mga pakikipag-usap o pakikiniig sa kanilang mga Diyos at Diyosa, no? Pyramid. Ngayon, dumako tayo sa ating pangalawang tanong. Tingnan natin kung makababawi tayo sa ating ikalawang katanungan. Anong rehiyon sa Amerika naghari ang kabihas ng Maya? Ulitin natin ang tanong. Anong rehiyon sa Amerika naghari ang kabihas ng Maya? A. Hilagang Mexico. B. Kanlurang Mexico. C. Silangang Mexico. Or D. Timog Mexico. Sa inyong palagay, anong kayang sagot sa ating ikalawang katanungan? Anong rehiyon sa Amerika naghari ang kabihas ng Maya? A. Hilaga. B. Kanluran. C. Silangan. Or D. Timog. Ayan. So bago natin i-reveal ang ating correct answer, shout out sa mga nakatamang sagot kanina sa ating number 1 question, si Nadine Domingo Manabat, si Katlea Soriano, Jalen Rose de Guzman, si Jessica Pascual. Yan, congratulations sa tama kay Christopher Respicio and Francine Panalangin. Ngayon, i-reveal na natin ang ating sagot sa question number 2. Ayan, ang sagot sa ating question number 2, kung saang rehiyon sa Amerika naghari ang kabihas ng Maya, ang sagot ay letter D, Timog Mexico. Sa English, south or sa bandang baba ng Mexico. So ang ating kasagutan sa ating pangalawang tanong ay letter B, no? Congratulations sa ating mga learners na nakatamang sagot. Ngayon, sa ating ikatlong katanungan, ito, siguro, makukuha to ng ating mga learners. Ano daw ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Mali sa Africa? Hanap buhay. Nabanggit natin kanina yan ng ilang beses. Ano daw yung hanap buhay ng mga taga-Mali, Ghana, at Songhai? Naalala ba ninyo? A. Paghahabi. B. Pagmimina. C. Pangangalakal. D. Pagsasaka. Ayan, nakikita ko na may mga nakasasagot na sa ating pangatlong katanungan. I-reveal na natin ang sagot. Congratulations! Tamang inyong kasagutan. Ito ay letter C or pangangalakal. No? Ngayon, dumako na tayo sa ating ika-4 na katanungan. Yan. Alin sa sumusunod ang paglalarawan sa paniniwala ng mga Micronesia? Saan daw naniniwala ang mga taga-Micronesia? Kanina lang natin yan na natalakay. A. Naniniwala sila kay Kristo bilang Diyos. B. Naniniwala sila kay Brahma, Shiva at Vishnu. C.
naniniwala kay Buddha bilang dakilang guro. At B, naniniwala sila sa halaman, hayop, bundok at ilog. Sa inyong palagay, ano kayang kasagutan sa number 4 question? Saan or alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa paniniwala ng mga taga Micronesia? Ano ba yung nabanggit natin kanina? Saan ba sila sumasamba? Sino ba yung kanilang sinasamba? No? Ano ba yung kanilang paniniwala? Saan ba umiikot yung kanilang paniniwala? Ito ba'y kay Kristo? Ito ba'y kay Brahma, Shiva at Vishnu? Ito ba kay Buddha? O ito ay naniniwala sila sa halaman, hayop, bundok at ilog? I-reveal na natin ang kasagutan. Mayroon na ako nakikitang mga tama or nakatama sa ating ika-4 na katanungan. Ayan, ang tamang sagot ay letter D. Naniniwala sila sa halaman, hayop, bundok at ilog. Tulad ng sinabi natin kanina, ito'y paniniwalang animismo. Sumasamba sila sa kalikasan, no? Naniniwala sila sa mga Diyos at Diyosa na naninirahan sa kanilang kalikasan. Napakahusay ng ating mga online learners. Kay bilis lumipas ng oras at tayo ngayon ay nasa dulo na ng ating aralin at nawa sa ating mga napag-aralan sa araw na ito ay mayroon kayong mga natutunan at napulot na bagong kaalaman. At sa ating aral na dapat nating pakatatandaan, huwag kalimutan ang mga payak at simpleng bagay, pangyayari o kaganapan dahil madalas ito ang nagbibigay kahulugan sa kabuuan ng lahat ng bagay. Kaya naman, maliit man na naging ambag ng kabiasang Africa, Mesoamerica at mga pulo sa Pasipiko, ito pa din ay nagbibigay sa atin ng malaking pagkatuto. Diyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, mga kaibigan. Kaya muli ako ang inyong tutor, Tutor Alex, mula sa SDO ng Bulacan. Mahalin natin ang ating bayan, huwag talikuran ang kasaysayan at masayang harapin ang ating kinabukasan. Huwag kayong aalis dahil susunod na ang inyong tutor sa Araling Panlipunan 9. Maraming salamat, hanggang sa muli.